Travel adventure is more fun kapag kasama ang mga loved ones. Kaya naman, samahan niyo ang aming pamilya as we visit Bohol for 3 days and 2 nights trip. Dahil medyo tight ang budget, pero laag is life. Kaya let's do then a DIY trip. Hello mga ka-Fit and Wheels! Another day, another vlog. For today's video ay isasama namin kayo sa aming Day 1 adventure sa Bohol. I-share ko din dito kung magkano ang nagastos namin sa bawat places na aming pinuntahan. From Butuan City ay nag-rent kami ng van na kasya hanggang 15 adults papuntang Nasipit Port, kung saan tayo sasakay ng ferry papuntang Hagna, Bohol. 10 p.m. ang aming scheduled departure. At bandang 7 p.m. kami umalis sa Butuan. Medyo siksikan nga sa loob ng van pero carry pa din, diba? 1,500 pesos nga pala ang binayad namin for the van. Bago tayo makapasok sa Nasipit Port ay kailangan nating magbayad ng municipal fee at terminal fee, libre for senior citizen and kids. Light ferry nga pala ang sinakyan namin, and we booked our ticket online. May option ka to choose either economy na worth 1,070 pesos or tourist na 1,250 pesos. Pag kids ay half the price lang. Naubusan kami ng slot for tourist kaya ang majority sa amin ay nasa economy. At this point ay boarding time na. First time nga pala namin makasakay ng ganito kalaking ferry na manulpod in town oy pastilan. So medyo hassle nga lang if marami kang dalang baggage kasi you need to carry it hanggang sa assigned accommodation area mo. So tiis-tiis na lang para sa laag and enjoy every moment din. Ito nga pala ang area for economy. Dahil first time namin ay nanibago talaga kami but it was fun though. The good thing is that ang aming accommodation ay nasa dulo, kaya hindi masyadong crowded. Fully booked ang ferry at that time kaya ang daming tao. Ito naman ang area for tourist, so kung ayaw mong mainitan and ayaw mong ng maraming tao, tourist ang kunin mo. Total of 8 hours pala ang travel time papuntang Hagna ng Bohol. Medyo napaaga ang arrival natin sa Hagna. Ito ang view bandang alas 5 ng umaga. O diba ang ganda ng sikat ng araw, tila bang nagsasabi, "Welcome to Hagna!" Past 6:30 a.m. nang kami ay nakababa sa ferry. Medyo napaaga nga from our call time, kaya we decided na mag-check-in saglit sa isang lodge para makaligo before we start our countryside tour. Mga less than 300 meters lang naman ang nilakad namin from the port. We booked only one room sa Diki Lodge na good for 4 and the rest nagbayad lang kami per person para makaligo. Kumain na rin kami ng almusal sa harap ng lodge. Mura at masarap din ang kanilang pagkain. And we are ready to start our day 1 countryside tour. We rented pala the van from the Bohol Affordable Packages Travel and Tours. 4,500 pesos ang binayad namin all in with driver and fuel na. Compared sa ibang travel tours na nakontak ko through Facebook, si BAP ang pinakamura. As we travel from Hagna, mapapansin mo na agad ang kagandahan ng lugar. Sa coastal road na ito pa lang ay mabubusog na ang mga mata mo. Mapapansin mo rin ang mga naglalakihan ng mga lumang simbahan sa daan. Papunta nga pala tayo sa Luay kung saan unang nating bibisitahin ang Exotic Animal Park na may entrance fee na 100 pesos for adult and 80 pesos naman for senior citizens and kids. Dito ay may maraming buhay na python, OMG. Di gaano kalaki ang lugar and madali lang itong ikotin. Swak sa family bonding ang lugar na ito dahil pwede kayong magpakain ng mga ibon. Meron din silang isang buhaya at may butterfly garden sa loob. Mga less than 30 minutes lang kami dito, then move to the next stop. Around 11 a.m. nang marating namin ang bayan ng Lubok. Dahil maaga pa, we decided not to avail the Lubok River Cruise and Floating Cottage kasi some of us ay naka-experience na nito. Kaya sightseeing na lang kami dito sa Lubok River Bridge. Ito ang kahabaan ng Lubok River kung saan magkocross ang Floating Cottage. Makikita nyo din dito ang isa sa mga lumang simbahan, ang Lubok Church at ang kanilang town plaza. Di na rin kami nagtagal sa lugar at dumiretso na kami sa third stop, ang Bilar Man-Made Forest. Nasa around 11 kilometers din ang layo and halos 20 minutes ang biyahe. Isa ito sa mga sikat na stopover ng mga turista and free lang dito. So, may haba daw ito na around 2 kilometers and makikita natin ang mga puno ng mahogany. Unfortunately, biglang umulan, kaya dali-dali din kaming umalis dito.
Our next stop is in Bohol Enchanted sa Pilar. Hindi makukumpleto ang ating countryside tour sa Bohol kapag di natin makita ang mga tarsiers. We also decided na dito na lang mag-lunch. May lunch buffet dito na worth 395 pesos. Separate din ang bayad sa entrance fee na nasa 140 pesos for adult and 115 pesos naman for kids and senior citizens. May ibang package options din sila if gusto mong mag-avail ng mga adventure rides. Buti na lang medyo napaaga ang arrival namin sa lugar at isa kami sa unang batch na nag-avail ng lunch buffet. At kung gusto mong makuna ng malapitang video ang mga tarsiers, ay pwede kang mag-request sa mga staff. Don't forget ang tip ha, malit man yan o malaki, malaking bagay na rin yan sa ating mga kababayan na nag-guide sa atin. Next stop natin ay ang Ship House sa bayan ng Batuan. Around 20 minutes din ang biyahe. Ito ay isang bahay na hugis barko, pati ang mga disenyo sa loob. Iba't ibang koleksyon ng mga kagamitan na ginamit sa barko ang makikita dito. Ang entrance fee sa Ship House ay 50 pesos. May kasama na itong libreng kape na nasa rooftop. In fairness, masarap ang kanilang kape. If gusto niyo makompleto ang experience, ay mag-rent din kayo ng seaman's uniform sa halagang 50 pesos lang. Of course, hindi makokompleto ang ating countryside tour nang walang chocolate hills. Kaya naman, ating pinuntahan ito sa Carmen. Mga ilang minutes lang ang layo nito from Ship House na nasa Batuan. May entrance fee nga pala dito sa Chocolate Hills Natural Monument na 100 pesos for adults. To complete the experience ay kailangan mong umakyat gamit ang sementadong hagdan para makapunta sa tuktok at makita mo ang Chocolate Hills Complex. May waiting area naman sa baba if ayaw mong umakyat. Mas maganda tingnan ng Chocolate Hills during summer dahil dry and brownish ang kulay ng mga burol. Start na kasi ng tag-ulan ng time ng pag-visit namin kaya may halong greens na ang kulay. Well, anyway, mamamangha ka pa rin sa natatanging tanawin na ito dito sa Pilipinas, kaya no wonder ang daming turista na pumupunta dito. Our last stop is the Old Church in Baclayon. Ang simbahan na ito ay itinayo noong taong 1717 pa, at ito ay idineklara na National Cultural Treasure and National Historic Landmark. Isa din ito sa mga popular na attraction na pinupuntahan ng mga turista. Hindi nga lang namin nalibot ang lugar dahil sarado na ang museum at may misa sa oras na iyon. This is the day 1 of our Bohol trip. Nakakapagod pero worth the time and experience. We ended the day tour sa pag-drop off sa amin sa Panglao kung saan kami mag-stay for 2 nights. Abangan niyo ang day 2 and 3 ng aming Bohol adventure kasama ang aming pamilya sa next video. Daghang salamat!